Welcome back po mga ka-vibes at itutuloy ko po yung kwento ko sa aking mga nakaraang video tungkol sa kung paano ako natutong gumawa ng kubo. At sa pagkakataong ito mga ka-vibes ay nagkakabit na nga po pala ako sa kakabitan ng buli na aking ipambububong. At habang tayo magtutuloy-tuloy, huwag po muna kalimutan ako i-follow sa page ko na ito. At kung hindi po kalabisan ay paki-like and paki-share ng video ito pagkatapos niyong panoorin. Ito na po yung kadugsong ng kwento ko. Maya-maya pa ay umakyat si Papa at may daladalang itak. Nagalit siya sa sinabi ko na huwag na silang mag-anak ni Mama kung gusto niya makatulong si Mama sa kahit anong trabaho o gagawin niya. Kasi naman po mga vibes, kapag may bagong anak na talaga ang mga misis ay hindi talaga agad-agad makakatulong sa trabaho ni Mister. Ng mga oras na rin yung mga ka-vibes ay tinangka akong tagain ni Papa. Hindi po ako nakagalaw sa mga oras na iyon at hinintay ko na lamang kung tatagain nga ba talaga ako ni Papa. Mabuti po at hindi tinuloy at hanggang sa pag-angat at pagtaas lamang siya ng kanyang itak at ang dami-dami niyang sinabi ng masasakit na salita sa akin. Pagkatapos niyang magsabi ng masasakit na salita sa akin ay lumabas siya ng bahay. Sa sobrang sakit at sama ng loob ko ay napaiyak ako. Ang gusto ko lang naman po sana ay kapag gabi na ay manahimik na at matulog na kami at magpahinga na dahil sa pagod nga po kami sa paggagamas sa aming lindang araw-araw. At dahil sama pa rin ng aking loob kung bakit ginaganon ako ni Papa ay napapunta ako sa aming cabinet. Pinangkuha ko po mga kabay ng aking mga damit at binalot ito. Habang tuloy-tuloy pa rin po ang aking iyak ay lumabas ako at pumunta ako ng kagubatan. Sa sobrang dilim mga kabibes ay hindi ko maaninag kung alin ba talaga ang daan o kung nasa daan pa ba ako naglalakad. Mga alas 9 to alas 10 ang oras ng gabing iyon. Walang takot sa aking isipan noon basta ang gusto ko lang ay makapunta ako sa loob ng kagubatan at makaalis ako sa bahay na napakagulo. At pagkarating ko po mga kabibes sa kagubatan ay doon ako natulog at magpalipas ng buong magdamag. Kinaumagahan ay pumunta ako kina Lola sa tiya ni Mama. Dala-dala ko noon ang sako na nilagyan ng aking mga damit. At pagkarating ko kina Lola ay humingi ako ng mainit na tubig. Pero ang binigay sa akin ni Lola ay kape. Nakailang higo pa lamang ako noon mga kabibes ay nagtanong agad si Lola, bakit ang gulo-gulo sa inyo kagabi? Mga kabibes, hindi masyadong kalayuan ang bahay ni Lola doon sa bahay namin. At ikinuwento ko na po kay Lola ang lahat ng nangyari nung gabing iyon. Hindi pa po ako nangangalahati sa pagkukwento sa mga pangyayari ay tumulo na agad ang mga luha ko. At habang nagkukwento ako mga kabibes ay tumutulo ang luha ko at nakita ko sa mukha ni Lola ang sobrang awa sa akin. Sa simula pa kasi mga kabibes ay kilala na ni Lola o ng mga kamag-anak namin ang ugali ni Papa. Sabi ni Lola, ay nako, ay lalayasan talaga siya ng lahat ng kanyang mga anak pag hindi niya binago-bago ang ugali niya. Kasi naman mga vibes, una, pangalawa, pangatlo kong kapatid na nakakatanda sa akin ay nagsilayasan na rin. Nakitira sila sa lolo't lola namin at ako, ang pang-apat na magkakapatid. Ano ang plano mo ngayon, Apo? Dito ka na lang sa bahay na may makakasama din ako dito. Hindi la, gagawa po ako ng sarili kong bahay doon sa kabilang lupa po namin. Hala siya, sige, kung yan ang desisyon mo. Kung habang hindi ka pa nakagawa ng bahay, ay dito ka muna tumuloy sa akin. Pagkatapos ng umagang iyon mga kabibes, ay kumilos agad ako. Ang una kong ginawa ay namutol agad ako ng mga kahoy na gagamitin ko sa paggagawa ng kubo. At dahil matatapos na ang videong ito, ay itutuloy ko na lang sa susunod ang kwento.